ay tila sining sa museong di naluluma. Binibini kong ginto hanggang kaluluwa. Gonna keep you like the nakashay all my life. Magandang araw mga kaibigan. Ang nakikita nyo ngayon ay ang bayan ng Kapalonga sa probinsya ng Camarines Norte. Ang bayan ng Kapalonga ay dating tirahan ng mga agtas at dumagats na nanirahan sa isang lugar na tinawag na Apalong, na hango sa ligaw na halamang tinatawag na palong manok coxcomb flower dahil sa hugis nitong tila tuka ng manok. Noong dumating si Cap. Juan de Salcedo at mga Kastila noong 1572, naimpluwensyahan ng makukulay na halamang namumukadkad ang lugar, at ang pangalan nito ay naging Kapalongan, na kalaunan ay naging Kapalonga dahil nahirapan ang Kastila sa pagbigkas. Noong 1632, itinatag ang Kapalonga bilang isang bisita ng Paracale at opisyal na naging Perequia noong 1634. Ang unang pari ay si Fray Dionisio de la Concepcion, OFM. Noong 1661, pansamantalang nalimutan ng simbahan, ngunit noong 1681 ay muling ibinalik sa pangangalaga ng mga Franciscano. Naging patron ng simbahan si St. Lucy, ang Birhen at Martir. Noong 17 hanggang 18 siglo, ang Kapalonga ay mayroong bamboo church at convent na sinundan ng higit pang pagpapalawak ng relihiyosong impluwensya. Noong 1810, sinunog ang buong bayang Kapalonga sanhi ng apoy na lumabas sa simbahan, nasunog din ang mga armas gaya ng kanyen at masteta. Nakipaglaban din ang mga Kapalongguenyo sa mga Moro na sumalakay noong 1818, na nagpahayag sa kanilang kakulangan sa armas sa harap ng panganib. Dumating rin sa lugar ang mga migrante mula sa Tayabas, ngayon ay Quezon, kaya isa sa mga natatanging lugar sa Camarines Norte na dominanteng Tagalog ang gamit, kaysa Bicol. Dahil sa matataas na bundok, gubat, at ilog, nanatiling liblib ang Kapalonga hanggang 1956 nang buksan ang unang daan patungo rito. Nitong 1987 hanggang 1992, pinalitan ang mga kahoy na tulay ng konkretong tulay. Noong 2003, sinimulang patungan ng semento ang daang bagong silang Kapalonga, na nagresulta sa pagpasok ng aircon na transportasyon. Tinanggal noong 1969 ang ilang barangay para bumuo ng bagong bayan ng Santa Elena sa bisa ng 5,480. Kilalang sentro ng debosyon ng Feast of the Black Nazarene tuwing 12 hanggang 13 Mayo. Isa itong malaking pagdiriwang na dinadayo ng libu-libong deboto mula sa iba't ibang dako, kabilang na ang mga Chino-Filipino. Ang isang imahe ng Poong Jesus na Nazarene ay pinaniniwalaang surreal, maaring mula sa tinubong wallis tapsang kahoy, floating sapwood, gawa ng dam agate, o napulot sa tabing dagat. Mula 1984, opisyal ng shrine ng Black Nazarene ang simbahan na dating kay St. Lucy. May kalapit ding Chinese temple, kaya nagiging simbolo ito ng pagsasama ng kultura at pananampalataya. Sa katunayan, mahigit 26 na talon, mga white sand beaches, lumalagong mangrove forests, at sandbars ng Gihanlo ang natuklasang mga likas yamang itinuturing na potensyal na ecotourism site. Noong 2017, binago ang Baywalk mula sa dating tambakan ng basura tungo sa maayos na seawall, plaza, at pasilidad pang turismo upang mas maging kaaya-aya para sa mga bumibisita. Sa kabuuan, ang Kapalonga ay bayang bunga ng mayamang kulturang katutubo at makulay na kasaysayang Kastila. Mula sa isang liblib at tahimik na lugar, ito ay naging sentro ng relihiyosong debosyon at patuloy na umuunlad bilang potensyal na destinasyong ekoturismo, pinanghahawakan ang malalim na pananampalataya, masiglang kultura, at kagandahan ng kalikasan. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung gayon, maaari mo ba akong follow, i-like, at i-share mo na rin ang video na ito. Maraming salamat!